Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naupo si Natalia sa upuang katabi ng bintana sa pribadong jet ni Ashton. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayaring naganap kaninang umaga, ngunit ang tanging lubos na gumising sa kanyang diwa ay ang pagkamatay ni Nicholas. Noon, ang akala niya ay iniwan lamang siya ni Nicholas. Ngunit ang totoo, tuluyan na pala itong lumisan sa mundong ito. Nang ipinaliwanag ni na Aaron, Allen, at Austin kung paano at ano talaga ang nangyari, hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Gayunman, ang isang bagay na hindi pa rin niya lubos na mapaniwalaan ay ang katotohanang minahal siya ni Ashton noon at hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang minamahal nito. Iniabot ni Aaron kay Natalia ang liham na iniwan ni Nicholas para sa kanya, ngunit wala siyang lakas ng loob upang basahin iyon. Ipinasandal ni Natalia ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan at hinayaang tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Muli na namang sariwa ang kanyang mga sugat sa damdamin. Noong una, inakala niyang hindi siya minahal ni Nicholas at basta na lamang siya iniwan. Ngunit ngayon, nalaman niyang minahal pala siya nito, subalit hindi na ito nakaabot pa mula sa ospital. Ang pagkamatay ni Nicholas ay nag-iwan ng napakalalim na sugat sa damdamin ng bawat taong nagmamahal sa kanya. Magkatabing nakaupo sina Aaron at Austin, kapwa nila lamon ng sarili nilang kalungkutan. Labis nilang namimiss si Nicholas at ang mga pilyo nitong biro. Isa siyang kahangahangang tao at mahal na mahal nila ito. Si Nicholas ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat sa kanilang mga lihim. Isa siyang matatag na haligi sa kanilang buhay, ngunit ngayong wala na siya, tila iyanig na rin ang pundasyong kanilang kinatatayuan. Si Ashton. Nilamon na ng dalamhati ang buong samahan. Hindi na sila katulad ng dati, lalo na si Ashton. Si Nicholas ay hindi lamang matalik na kaibigan ni Ashton. Isa rin itong kapatid sa kanyang puso. Sa bawat sandaling mahina at marupok si Ashton, si Nicholas ang nanatiling nasa kanyang tabi. Palagi nitong sinasabi na hindi naman talaga walang puso o malupit si Ashton, sadyang ilan lamang ang may kakayahang makita ang tunay na Ashton sa likod ng kanyang mga mata. Tahimik na naupo si Ashton katabi ni Allen at marahang ipinikit ang kanyang mga mata, umaasang kahit saglit ay makatatakas siya sa lahat ng sakit. Para sa kanya, ang panandaliang pagtakas sa realidad ang tanging maaaring magbigay ng kapayapaan. Ngunit sa oras na ipinikit niya ang kanyang mga mata, mas lalo lamang siyang pinahirapan ng mga alaala. Matinding kailangan ni Ashton ang pagmamahal. Ngunit wala siyang mapagkukunan nito. Pinunasan ni Natalia ang kanyang mga luha at, matapos mag-ipon ng sapat na lakas ng loob, dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Mula pa kanina ay wala silang naging pag-uusap ni Ashton, at si Ashton naman ay nanatiling tahimik at tila sadyang iniiwasan siya. Huminga ng malalim si Natalia bago simulang basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan, habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Mahal kong iniibig. Alam kong iniwan kita. Alam kong ipinagkanulo kita at hindi ko natupad ang kahit isa sa mga pangakong binitiwan ko sa iyo. Humihingi ako ng tawad para roon. Ngunit, mahal ko. Mahal na mahal kita. Alam kong galit ka sa akin at may karapatan kang maramdaman iyon. Ngunit hindi ko na kinaya, mahal. Hindi ko nagawa. Wala na iyon sa aking mga kamay. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. At kung binabasa mo man ang liham na ito, nangangahulugan lamang na wala na ako sa mundong ito at hindi na kailanman makababalik pa. Alam ko rin kung ano ang mangyayari kapag wala na ako. Alam kong sa huli ay mahahanap ka ng iyong ina at muli kanyang dadalhin pabalik sa magulong buhay na iyon. Ang buhay na kailanman ay hindi mo ginustong balikan. Ang nais mo ay maging malaya, mabuhay ayon sa sariling kagustuhan. At ang taong kayang ibigay sa iyo ang kalayaang iyon, ang taong makapagliligtas sa iyo mula sa iyong ina, at ang taong makapagmamahal sa iyo sa paraang hindi ko nagawa, ay walang iba kundi si Ashton. Natalia, alam kong marami akong nagawang pagkakamali.
Hiniling kong layuan mo ako at piliin mo si Ashton. Ngunit ang dahilan noon ay dahil, sa unang pagkakataon, nakita kong may taong labis na hinahangad ni Ashton. At ikaw yun. Hinahangad ka niya ng higit pa sa inaakala mo. Ang buhay ni Ashton ay matagal ng pabagsak. Matagal na siyang nabubuhay sa sakit at kadiliman. Kailangan niya ng pagmamahal, pag-aaruga, at taong mananatili sa kanyang tabi. Alam kong hindi ka sasang-ayon sa mga sinasabi ko. Alam kong maaaring tanggihan mo ang hinihiling ko sa iyo. Ngunit, Natalia, mahal ka ni Ashton sa paraang hindi ko naibigay. Kaya kanyang iligtas mula sa iyong ina sa paraang hindi ko nagawa. Sa oras na binabasa mo ito, wala na ako at hindi na kailanman makababalik. Ngunit nakita ko mismo ang pagmamahal sa mga mata ni Ashton. Pagmamahal na para lamang sa iyo. Palagi mong nakikita ang malupit niyang anyo. Iniisip mong isa siyang demonyo. Ngunit ang totoo, isa siyang anghel na nagkukubli sa anyo ng isang demonyo. Kaya hinihiling ko sa iyo, alang-alang sa akin, kung kaya mong mahalin siya, kahit kaunti, o kahit mapasaya mo lamang ng bahagya ang aking matalik na kaibigan, sana ay gawin mo. Subukan mong tingnan ang tunay na Ashton sa kanyang mga mata. Sikapin mong unawain siya, dahil isa siyang napakabuting tao. At kung maaari, subukan mong mahulog ang iyong puso sa kanya. Mahal ko, napakaikli ng buhay para gugulin ng nag-iisa. Palaging kailangan ng isang tao ang masasandalan sa kanyang buhay. Kailangan mo ng isang taong yayakap sa iyo kapag umiiyak ka, magpapatahan sa iyo kapag wasak na wasak ang iyong puso, maghihilom sa mga sugat mo kapag ikaw ay durog na, pupulot sa mga pira-piraso mong pagkatao, at yayakap din sa iyo kapag masaya ka. At si Ashton ang taong kayang gawin ang lahat ng iyon. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Karapat-dapat siya rito. Kailangan niya ito. Mabubuwang siya kung patuloy siyang mabubuhay ng walang pagmamahal. Ipagkaloob mo sa kanya ang iyong pagmamahal, init ng kalooban at pag-aaruga. Alam kong napakalaki ng hinihiling ko sa iyo. Ngunit huwag kang magmadali. Bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Kilalanin mo siya, unawain mo siya, at subukan mong buksan ang iyong puso. Natalia, kayang iligtas ka ni Ashton mula sa iyong ina. Kaya niyang ibigay ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Matutupad niya ang bawat hiling mo at sisiguraduhin niyang magkakatotoo ang lahat ng iyong mga pangarap. Nagkukunwari lamang siyang wala siyang pakialam, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay unti-unti na siyang nadudurog. Lahat ng taong minahal niya ay iniwan siya. Kasama na ako. Kaya nakikiusap ako. Sana ay huwag kang maging isa pa sa mga taong iiwan siya. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko kinaya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit hindi pa rin sapat. Ngunit lagi mong tatandaan. Minahal kita. At mamahalin pa rin kita magpakailanman. Ngunit hindi ko kayang panoorin ang dalawang taong napakahalaga sa akin na kapwa unti-unting nadudurog. Kaya, pakiusap. Subukan mo lamang. Nagmamahal. Ang iyong Nicholas. Mahigpit na niyakap ni Natalia ang liham sa kanyang dibdib at tuluyang humagulgol. Minahal niya ang lalaking iyon at minahal din siya nito. Ngunit hindi na siya nito kailanman muling mamahalin sapagkat wala na ito. Hindi siya ipinagkanulo ni Nicholas. Hindi lamang talaga nito kinaya. Lumaban ito. Ibinigay nito ang lahat ng lakas na mayroon siya at nakipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit sa huli, natalo rin siya ng tadhana. Ninais ni Natalia na sana ay nasa tabi siya ni Nicholas noong panahong higit na kailangan siya nito. Sana ay nahawakan niya ang kamay nito habang hinihinga nito ang huling sandali ng buhay. Patuloy siyang umiyak. Patuloy na umagos ang kanyang mga luha. Isa ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa tila naging isang walang katapusang karagatan ang kanyang pag-iyak. Maya-maya, naramdaman niyang may isang bisig na marahang pumalibot sa kanyang baywang at marahang hinila siya palapit sa isang matatag at mainit na dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang taong tila refleksyon ng kanyang sariling kalagayan. Si Ashton. Wasak at durog din siya, katulad niya. Marupok at hungkag din siya, katulad niya. Sa buong mundong ito, kung may isang taong tunay na nakaunawa sa nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, walang iba kundi si Ashton. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito ay siya ring sakit na nakikita niya sa sarili niyang mga mata.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan niya ang tunay na damdaming matagal nang ikinukubli ng lalaki. Bigla niyang naunawaan na sa tuwing nakikita niya noon si Ashton, palagi pala itong maisuot na maskara. Ngunit sa araw na iyon, tuluyan na niyang nakita ang tunay nitong sarili. Marahil sa lahat ng panahong lumipas, hindi niya kailanman sinubukang kilalanin ang totoong Ashton. Marahil ay matagal na nitong ipinakita sa kanya ang tunay nitong pagkatao. Ngunit siya mismo ang tumangging makita iyon. Sa araw na iyon, biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Isa-isang lumitaw ang lahat ng lihim na matagal na nakabaon sa kanyang nakaraan, dumating na tila dambuhalang alon na nagpanginig sa kanya sa matinding sindak. Ninais niyang sana ay hindi na lamang nangyari ang lahat ng ito. Ang tanging hiling niya noon pa man ay isang payak at tahimik na buhay. Ngunit kailanman ay hindi naging payapa ang buhay para sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon iyon nangyari, agad sana siyang lumayo kay Ashton. Ngunit hindi sa araw na iyon. Ubos na ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban. Ayaw man niyang aminin, may kakaibang kapayapaang nadarama siya sa bawat yakap ni Ashton. At sa bawat dampi ng mga kamay nito ay may tila mahiwagang init na mabilis na kumakalat sa kanyang buong katawan. Hinayaan niyang patahanin siya nito. Marahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Ashton at hinayaang unti-unting lamunin ng antok ang kanyang mga mata. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang sumigaw. Pagod na siyang umiyak. Hiling na lamang niya na sana'y matapos na ang lahat. Ngunit alam niyang hindi pa iyon ang wakas. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Natalia at Ashton ang mas mabigat na katotohanan habang unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga puso sa gitna ng matinding pagdadalamhati at mga lihim na iniwan ni Nicholas. Kasabay nito, magsisimula na ring kumilos ang mga puwersang nagbabantang sirain ang kanilang kapayapaan na magtutulak sa kanila sa isang laban na maaaring tuluyang magbago sa kanilang mga buhay. Kaya abangan natin,